Ang pag-usapan naman natin sa video na to guys, no, bibigyan natin linaw yung kasabihan na ang kasalanan ng magulang ay pagbabayaran ng anak, no. Kumbaga, ang anak daw pambayad utang sa kasalanan ng magulang, no. Kasi nung bata pa ako, no, madalas kong marinig itong kasabihan na ito na kapag ang magulang mo daw makasalanan, yung anak daw ang magbabayad ng kasalanan ng magulang, no. So, bibigyan nating linaw sa video ito kung totoo nga ba itong kasabihan na ito guys, no. Ano ang sabi ng Bible regarding dito, no. Basahin natin dito sa Ezekiel chapter 18 verse 20. Nakasaad dito, the soul who sins shall die, the son shall not suffer for the iniquity of the father, nor the father suffer for the iniquity of the son. The righteousness of the righteous shall be upon himself, and the wickedness of the wicked shall be upon himself. Patunay na nakasaad dito, ang kaluluwa daw na nagkasala ay mamamatay. Ang anak daw na lalaki ay hindi pwedeng mag-suffer para sa kasalanan ng tatay niya. Ganon din ang tatay hindi pwedeng mag-suffer para sa kasalanan ng anak. Dahil ang nakasulat dito, ang katuwiran ng matutuwid ay sa kanila lang yun. Ibig sabihin, kung matuwid ka, namuhay ka na matutuwid sa mundong ito, ang credit doon para sa iyo. Ikaw na matuwid, sa iyo lang yung katuwiran mo. At ang kasamaan naman daw ng mga masasamang tao ay sa kanila lang din yun, diba? Kung ikaw masamang tao ka, sa iyo lang ang credit noon, di ba? Hindi pwedeng ang kasamaan mo ipasa mo sa ibang tao, hindi rin pwedeng ang katuwiran mo ay ipasa mo sa ibang tao. At saka, nakasaad dito, ang kaluluwa na makasalanan ay mamamatay. Ibig sabihin kasi, kapag tayo, namuhay tayo sa mundong ito sa kasalanan, balang araw, ang judgment natin ay doon sa hell. Kumbaga, itatapon tayo doon sa hell, which is second death, di ba? Mamamatay tayo ulit doon. Kasi nga, forever torment yun, permanent separation from God. Kaya yun ang sinasabi na ang kaluluwa ng makasalanan ay mamamatay. Dahil ang judgment, balang araw ng mga makasalanan na tao, yung mga tao na namuhay sa kasamaan, namuhay sa kasalanan sa mundong ito, doon sa hell ang punta, which is tinatawag na second death, no? Nakasaad dito na ang kasalanan ng anak ay hindi pwedeng pagbayaran ng tatay. Ganon din ang kasalanan ng tatay, hindi pwedeng pagbayaran ng anak. Kaya maliwanag na nakasaad dito, hindi pambayad utang ang mga anak, no? Sana mga anak, no, ma-realize natin ito na hindi tayo pambayad utang ng kasalanan ng magulang natin. Kanya-kanya tayong bayad sa kasalanan natin, no? Huwag tayong magpapaniwala sa kalukuhan na yan, na ang mga anak ay pambayad utang sa kasalanan ng magulang, no? Halimbawa, ang tatay mo babaero, ang tatay mo maraming nilokong babae, maraming pinaiyak na babae, maraming iniwanan na babae. Hindi pwedeng ang anak na babae ang gawing pambayad. Kasi kung ikaw pinaniwalaan mo na pambayad ka ng utang, magiging pambayad ka talaga ng utang ng magulang mo, no? Ganun talaga ang mangyari sa'yo kapag pinaniwalaan mo. Kasi ang nakasaad nga, yung mind natin ay nakakapag-create siya ng reality, di ba? Kaya wag nating isipin yan, wag nating paniwalaan na ang kasalanan ng magulang natin ay tayo ang magbabayad, di ba? Mag-iba tayo ng isip kasi nakasaad sa Bible, di ba? Sabi sa Romans chapter 12 verse 2, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Ibig sabihin, huwag kang umayon sa mundong ito, di ba? Kung hindi, i-transform mo yung pag-iisip mo, magkaroon ka ng pagbabago ng isip mo para maunawaan mo kung ano yung kalooban ng Diyos sa iyo, kung ano yung will ni God sa iyo, no? Para maunawaan mo kung ano yung masama, ano yung mabuti, ano yung mga gawain na acceptable kay God, ano yung mga perfect na gawain na katanggap-tanggap sa Diyos. Huwag mong hayaan maitanim dyan sa utak mo na ikaw ay pambayad ka sa kasalanan ng magulang mo. Malinaw na yan ay panlilin lang, yan ay trap ng kaaway sa atin, no? Huwag nating mahayaan na mahulog tayo sa trap ng kaaway sa atin. Hindi tayo pambayad utang ng magulang natin dahil nakasaad sa Bible, kanya-kanya tayong bayad sa kasalanan natin, no? Nakasaad pa yan dito sa Deuteronomy chapter 24 verse 16, father shall not be put to death because of their children, nor shall children be put to death because of their fathers. Each one shall be put to death for his own sin. Malinaw na nakasaad dito na ang tatay hindi pwedeng
mamamatay dahil sa kasalanan ng anak, ganun din ang anak, hindi pwedeng mamamatay dahil sa kasalanan ng tatay. Nakasaad dito, bawat isa sa atin, mamamatay tayo dahil sa sariling kasalanan natin. So, malinaw na nakasaad dito, kanya-kanya nga tayong bayad sa kasalanan natin. Kung paano tayo namuhay sa mundong ito, no? Kung namuhay man tayo sa kasalanan, pagbabayaran natin balang araw yung mga kasalanan natin. Bawat isa sa atin ang magbabayad. Hindi pwedeng ita-transfer yung kasalanan sa iba, di ba? Tulad ng nakasaad dito, hindi pwedeng ang kasalanan ng anak, tatay ang mamamatay para sa kasalanan ng anak, hindi rin pwedeng ang anak ang mamamatay para sa kasalanan ng tatay. Malinaw na nakasaad dito, kanya-kanya tayong bayad sa kasalanan natin, no? Bawat isa sa atin mamamatay tayo dahil sa sariling kasalanan natin. So kalukuhan itong kasabihan na pambayad utang ang anak sa kasalanan ng magulang, no? Maaaring yung kasalanan ng magulang magkaroon ng hindi magandang impact sa anak, kumbaga maapektuhan ng anak sa kasalanan ng magulang, pero hindi kailanman pambayad ng utang ng magulang ang mga anak, no? Ibig sabihin, kapag ang magulang mo may addiction, magkaroon ito ng hindi magandang impact sa anak, itong addiction na ito, no? Pero ang impact na yun ang dahil sa addiction, hindi yun dahil sa divine judgment ni God, no? Kung hindi dahil yun sa addiction, halimbawa may addiction yung tatay mo, yung nanay mo, may addiction yan, tapos yung addiction nila, yun ang naging dahilan kung bakit nagkahiwalay sila, di ba? Nagka-separate sila. Maapektuhan kayong mga anak sa separation ng magulang, di ba? Kasi kapag ang hiwalay na yung magulang, watak-watak na yung mga anak, hindi na buo yung pamilya, apektado ang mga anak doon, magkaroon ng hindi magandang impact, pero hindi kailanman maging pambayad ang anak, di ba? Hindi pwedeng kung ano yung kasalanan ng magulang, kasalanan din ng anak, no? Kasi kanya-kanya naman tayo ng buhay, di ba? Kanya-kanya tayo ng kapalaran, di ba? Kaya hindi pwedeng ang kapalaran ng magulang, kapalaran din ng anak. Ibahin nyo naman yung kapalaran nyo, huwag nyo namang hayaan na kung ano yung kapalaran ng magulang nyo, ganun din yung kapalaran nyo. Diba, pagkakamali na nga yung ginawa ng magulang nyo, diba, isang pagkakamali na yon. Hahayaan nyo ba na uulitin nyo rin mismo sa sarili nyo kung ano yung pagkakamali ng magulang nyo? Nakasaad sa Bible ay be transformed by the renewal of your mind, diba? Nakasaad sa Bible na magkaroon tayo ng pagbabago ng isip, o kayong umaayon sa mga pangyayari sa mundong ito, baguhin yung pag-iisip nyo para maunawaan nyo kung ano ang will ni God sa inyo, no? At saka, nakasaad dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10 naman, for we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may receive what is due for what he has done in the body, whether good or evil. Nakasaad nga dito na lahat daw tayo ay mag-a-appear tayo sa final judgment. Lahat tayo ay haharap tayo doon kay God, no? Para tanggapin natin kung ano man yung kaparusahan na nararapat sa atin, no? Kung ano ang ginawa natin sa katawan natin noong nabubuhay pa tayo sa mundong ito, no? Kung ito man daw ay mabuti or masama, nakadepende ang judgment sa atin kung ano ang ginawa natin sa katawan natin noong nabubuhay pa tayo. Maswerte tayo kung ang pamumuhay natin sa mundong ito ay naaayon sa kalooban ng Diyos, di ba? Namuhay tayo ng matuwid, namuhay tayo ng tama sa mundong ito kasi maganda ang magiging judgment sa atin. Pero kung namumuhay tayo ng masama, namumuhay tayo ng kabaluktutan sa mga salita ng Diyos, alam na natin ang judgment natin, hindi maganda, doon sa hell ang punta natin, di ba? Kaya malinaw lang talaga na bawat isa sa atin ay tayo ang magbabayad sa mga kasalanan natin, no? As in, bawat isa sa atin nahaharap tayo sa final judgment. Kaya wag nating itanim sa isip natin na maging pambayad tayo sa kasalanan ng magulang natin, no? Dahil hindi yan totoo, no? Isang kalukuhan, isang kasinungalingan lang yan. Dahil gusto lang talaga ng mga kaaway, gusto lang ng devil na mahulog kayo sa trap para magkasala kayo sa Diyos, para magawa nyo rin yung kung ano yung kasalanan ng magulang ninyo ay maulit nyo mismo sa sarili ninyo, no? Personally, noong bata ako, kasi nga hindi pa nagbabasa ng Bible, pinaniwalaan ko rin na yung kasalanan ng magulang ay pambayad yung anak, no? At saka sa bloodline namin ay may lahi kami na ano, no, yung nabuntisan muna bago nag-asawa, no? Kumbaga may mga anak sa labas, no? May mga anak sa pagkadalaga, as in tatlong tiyahin ko, ganun parehas ang nangyari sa kanila, no? As in may anak sila bago sila nakapag-asawa, kaya hinatak ko sa isip ko na ayaw ko na matulad sa kanila. Kasi yung tatay ko rin may history siya ng pambababae.
ayaw ko na maging pambayad ako ng tatay ko sa kasalanan niya. So, noong nag-umpisa na akong magka-boyfriend, no? 17 years old ako, may boyfriend na ako, no? Siyempre yung mga ganong edad, magpupusok yung mga ganong edad, at saka yung boyfriend ko, aggressive siya, no? Pagdating sa sex, no? As in talagang grabe yung temptation na dinanas ko, no? Sa kanya, no? Grabe talaga yung temptation. Pero talagang hindi ako nagpatukso dahil talagang iba ang pananaw ko. Ang pananaw ko sa sex ay hindi talaga siya para sa lahat. Noon pa man, dalagita pa lang ako, iba talaga yung pananaw ko sa sex, as in talagang hindi siya para sa lahat, as in talagang tinitingnan ko siya bilang secret siya, para lang siya sa mag-asawa, no? Hindi siya para sa lahat, no? Kaya talagang naiwasan ko talaga kung ano yung mga hindi dapat na mangyari sa akin, no? At saka ayaw ko kasi nga, pinaniwalaan ko nga kasi na ayaw ko na maging pambayad ng utang, ayaw ko na kung ano yung na-experience ng mga tsahin ko, no? Kasi nga, parang may sumpa yung sa bloodline namin, no? Kung bakit tatlo talaga na magkapatid parehas yung naging experience nila, yung na buntisan mo na sila or nagkaroon mo na sila ng anak sa labas bago sila nakapag-asawa, no? Kaya ayaw ko na maulit sa akin kung ano man yung nangyari doon sa mga kamag-anak ko na yun, no? Kaya naiwasan ko yung tukso. Nasa atin naman yun, guys, no? Kung talagang iisipin natin na pambayad talaga tayo ng utang, yun talaga ang mangyayari sa atin, no? Kung iisipin natin, kung itatak natin sa utak natin na tayo ang pambayad ng utang sa magulang natin, yun talaga ang mangyayari sa atin. Kasi tulad nga ng sinasabi ko, yung isip natin ay nakakapag-create siya ng reality, kasi kung ano yung iniisip mo, ganun din yung actions mo. So ngayon, kung pinaniwalaan mo na pambayad ka ng utang, magpapatukso ka talaga, mahuhulog ka talaga at mahuhulog ka sa tukso, kasi yun ang pinaniwalaan mo na pambayad ka ng utang. Pero kung kontrahin mo ito, hindi mangyayari sa iyo kung ano yung iniisip mo. Kontrahin mo, no? Huwag mong paniwalaan na pambayad ka ng utang, huwag mong paniwalaan na kung ano yung nangyari sa angkan mo, ganun din mangyari sa iyo. Maiiba ang magiging destiny mo, maiiba ang magiging kapalaran mo, no? Mas magiging maganda ang kahihinatnan mo kapag ibahin mo or magkaroon ka ng pagbabago ng isipan mo, guys, no? Kaya sana magkaroon tayo ng realization na hindi kailanman kasalanan ng anak ang kasalanan ng magulang. Ganon din ang magulang, no? Hindi kailanman kasalanan ng magulang ang kasalanan ng anak, kasi malinaw na nakasaad sa Bible. Lahat tayo kanya-kanyang bayad sa kasalanan natin. Lahat tayo haharap sa judgment balang araw para tanggapin kung ano yung kaparusahan na nararapat sa bawat isa sa atin, no? So, yun na naman yung aking ma-share sa araw na to, guys. Sana may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone!